Sa ngalan ng Ama, sa Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda para sa pagdiriwang ng misteryo ng pagpapakasakit, pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiya. Ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating saliwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa atin at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makisalo sa pagtatagumpay niya sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Pakitaas po ang mga palaspas. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay inyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagaharian, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Play na yung video, yung song. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Bethphage at Bethania, sa bundok na kung tawagin bundok ng mga Olibo, pinauna niya ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon, matatagpuan ninyo ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyanin naman. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag, sabihin ninyo, kailangan ng Panginoon. Kaya lumakad ang mga inutusan at natagpuan na nila ang asno ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng mga may-ari, bakit ninyo kinakalag iyan? Kailangan ito ng Panginoon. Tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga kalaban, siya'y pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan na may inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balaban. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga Olibo, nagsigawan sa gala ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila. Ang wika nila, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon.
kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, Guro, sawayin mo nga ang iyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. namin, Panginoong Yesu Kristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga taong nagpuri kay Jesus sa Jerusalem, halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming makamtan ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ipinahahayag ni Propeta Isaías ang ganap na pagtitiwala at katapatan ng lingkod ng Panginoong Diyos sa gitna ng mga pag-uusig at paghihirap. Sinasagisag ng lingkod na ito ang Panginoong Hesus na magpapalaya sa bayan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso. Palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Nagpakababa si Jesus bilang tao at tinanggap ang kamatayan sa krus. Ngunit itinanghal din naman siyang Panginoon ng langit at lupa dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos.
Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan si Jesus. Ang taong ito'y nahuhuli naming nanunulsol sa aming kababayan na nag-imagsik at magbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. Tinanong ni Pilato si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tumugon si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit nagpilit sila at nagwika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuutokan niya magmagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus. Ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuyan ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuutan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan, at ang mga tao, at sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulusol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes.
Kaya si Jesus ay ipababalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya't ipapahagupit ko lamang siya sa kapalalayain. Tuwing Paskwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang taong iyan! Palayain si Barbaras! Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Ipako siya sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. datapwat lalo nilang pinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ng kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay, ayon sa hinihingi nila, at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuhok kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo? may dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. nilibak din siya ng mga kawal at nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. at nakasulat sa ulunan ni Jesus sa wigang Griego, Latin at Hebreo, ang ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin. Ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan katulad niya. Matuwid lamang nang tayo'y parurusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginagawang masama. at sinabi niya kay Jesus. Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon di
isasama kita sa paraiso. Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus. Ama, sa kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, nagpuri siya sa Diyos at sinabing, Tunay ngang matuwid ang taong to. ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga kababaihang sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Mukhang napagod agad. Pagod na agad sa pagpuposisyon. Wala ng energy. Umpisa pa lang, wala na. Paano tayo makakarating yan sa pagkabuhay? Ngayon po ang pagsisimula, no? Ang paggunita natin ng maringal na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem na tinatawag din nating Linggo ng Palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon ay natunghayan natin ayon na rin sa mga ipinahayag na pagbasa kung gaano naging napakasaya ng mga tao sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Mayroong mga naglatag ng kanilang mga balabal, may mga nagwagayway ng mga dahon, mayroon din mga nagsisipagkantahan upang bigyan ng parangal at ipahayag ang kanila pong kagalakan na makita si Jesus. Ang sabi nga, O sana sa anak ni David. Pakiulit nga, O sana sa anak ni David. Pakiwagayway nga ulit ang inyong mga palaspas. Yan. O, pakisabi nga ulit, O sana sa anak ni David. Sige po. So, yung pagwawagayway ay hudyan o tanda na tayo po ay nagagalak sa pagdating ni Jesus hindi lang sa Jerusalem, kundi maging sa buhay natin. O, sige, pwede nang ipahinga ng konti. Yan. Pero ang ating pong pagdiriwang ngayon ay mayroong dalawang kwento. No? Yung umpisa ay ang maringal na pagpasok at ngayon kakatapos lang nating marinig ang kung ano ang mangyayari kay Jesus at kung nasaan ang mga taong sumisigaw sa umpisa ng Osana sa anak ni David. Meron tayong mga narinig na ipako siya sa krus. Meron tayong mga narinig na wag siya kundi si Barabas ang palayain. Na magandang mapagnilayan at pagtuunan natin ng pansin na ngayon ba na naririto ka? Pagdating ba ng Biyernes Santo, naririto ka pa rin? Ngayon ba isinisigaw mo ay purihin ang anak ni David na dumarating? O pagdating din ng linggo ay iiwanan din natin siya? Pagdating din ng Biyernes Santo ay wala rin tayo dahil magsisipagtakas tayo dahil mawawala tayo. So nasaan po tayo? Simula pa lang po ito. Kaya nga ang panawagan sa atin, no?
Kanina sa pagsisimula, ipinaalala sa atin at binalik sa atin na 40 araw tayong naghanda. 40 araw para sa mga araw na ito. At hindi tayo pwedeng tumigil na ngayon, andito ka, sa mga susunod na araw, wala na. So baka nga matulad lang tayo sa karamihan, maging noong unang panahon na marami ang walang alam kung ano nangyayari. Yung iba nakikigulo lang, yung iba nakikiuso lang. Ikaw ba, makikiuso ka lang? Ikaw ba ay nandito para lang sa mga pamahiin? Dahil yung iba naniniwala na nakapag nabasbasan ang mga palaspas na dinala sa misa, ay magkakaroon ito ng anting-anting. Kaya nga nilalagay po, no? Yung iba nilalagay sa bintana para daw hindi tamaan ng kidlat. So, paalala lang, no? Kayo na mga nagdala ng palaspas ay nagpapahayag na ikaw ay tumanggap kay Kristo. At si Kristo ang hari ng iyong buhay. Si Kristo ang hari sa inyong tahanan. Kaya mayroon tayong sagisag, mayroon tayong palatandaan na may palaspas, kaugnay yan ng pagtanggap natin kay Kristo. O hindi po yan anting-anting. Itinuturing na nating sagrado o banal ang mga dahon na yan dahil ating pong binasbasan. Pero higit doon, yung ikaw mismo, nasa puso't isipan mo, ito ay aking patunay na tinatanggap ko si Kristo. At sasamahan natin siya sa umpisa hanggang sa matapos ni Jesus ang kanyang misyon dahil ito ay para pa rin sa atin. O pwedeng hindi na pumasok sa Jesus sa Jerusalem dahil dito siya ikapapahamak niya ito. Pero mas inisip niya ang kaligtasan ng mga tao, kaya itinuloy niya ang pagpasok sa Jerusalem. Kaya sana po, pumasok ka sa Jerusalem, hintayin mo na mabuhay si Jesus. Amen? Magsitayo ang lahat. Ating ipahayag ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, naririto kami sa iyong harap upang makibahagi sa mapagligtas na pagpapakasakit ni Kristo at gayon din sa mga pagpapala ng muli niyang pagkabuhay. Ang ating itutugon, Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maging buhay na saksi nawa ang simbahan ng Kristong nakapako sa krus sa gitna ng kahirapan, sakit, pagdurusa at pagkamuhi. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga nais maging pinuno ng aming bayan, si Kristong dumating upang maglingkod at hindi paglingkuran. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami.
Matupad nawa ng programang Alay Kapwa ang hangarin nitong tulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng Panginoon sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kabatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami idya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanang pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po sandali. Kunin ko lang yung pagkakataon para maipaalala po ang ating mga gawain sa mga susunod na mga araw. So ngayon po, kailangan kasi ikinukondisyon ang sarili. Papasok na tayo o nagsimula na tayo sa mga mahal na araw. Bagamat bukas ay linggo, karamihan ay bukas pa magsisimba, tapos kinabukasan, Lunes Santo, yung iba po sa inyo may trabaho pa.
Wala na kasi yung panahon na kapag mahal na araw na, wala na talagang pasok. Pero ngayon ay talagang medyo kung kailangan isasagad pa na pupasok ang mga tao. Pero kahit pumasok kayo sa mga trabaho, huwag niyong kalimutan, ihanda at ikondisyon ang sarili, Holy Week na. Ibig sabihin, hindi na ito katulad ng mga regular week, regular days, o regular na mga araw. Mga mahal na araw na ito na dapat tayo mismo ay pumapasok at ibinibigay ang atin pong atensyon sa pagdiriwang natin ng mga liturhiya. Kasi sunod-sunod na po na kwento simula Lunes Santo o ngayong linggo, Lunes Santo hanggang sa pagdiriwang natin ng Triduum, yung Paschal Triduum, Huwebes Santo, Biyernes Santo, at yung Sabado de Gloria. Itong 3 araw na ito ay isang buong pagdiriwang. Kaya kung sisimulan natin, dapat araw-araw nandoon ka. Kaya nga hindi magiging madali kasi talagang ang demonyo, kikilos din ang demonyo para bigyan ka ng ibang schedule, para maging abala ka at mawala ka sa mga susunod na araw. Kung hindi ka magiging attentive dito, wala. Mauuwi lang ito sa katulad ng mga ordinaryong araw. So, Huwebes Santo, sisimulan natin, ipagpapatuloy natin ng Biyernes Santo at tatapusin natin sa Sabado de Gloria ng pagkabuhay. Naintindihan po ba? So, nandito ka ngayon, pumasok sa Jesus sa Jerusalem, sana nandoon ka sa kanyang pagkabuhay. So, yan po ang kailangan natin na isa-isip, isa-puso natin para nang sa ganon, lagi kang present sa pagdiriwang na ito. Kaya mayroong mga bakasyon, tandaan niyo po ha, kaya may holiday ngayon, kaya may bakasyon para nasa simbahan ka, para may oras ka kay Kristo, hindi para magliwaliw. Marami kayong vacation leave, marami kayong mga leave. Kung gusto nyo, pati sick leave, kunin nyo na para makapagbakasyon kayo sa ibang araw. Okay? So sana po, no, paghandaan natin at ihanda ang ating mga sarili spiritually para nang sa ganon makapasok tayo sa bawat pagdiriwang. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.